Wala nga daw pong dahilan para hindi matuloy yung pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang sinabi sa programa natin kagabi ni Liza Masa, dati pong kongresista, dahil siya po ay nag-file nga nung isa sa mga impeachment complaints laban sa Vice Presidente. So para fair, alamin natin yung paghahanda ng kampo po ng Vice Presidente. Makakasama po natin ang Defense Counsel ni VP Sara na dati natin nakausap dito sa STL tungkol sa edukasyon. Pero ngayon ay tungkol muna sa kaso po kaya sa impeachment. Hello, Attorney Michael Powa. Welcome back po sa STL. Good evening po. Hi, good evening po, Sir Jovi, Ma'am Marcel, Ma'am Chiki, at magandang gabi sa ating mga kababayan. Good evening, Attorney. Attorney, kakamustahin ko lang kung nagkausap na ba kayo recently ng Vice Presidente at kung meron na siyang ginawang pagbibilin para sa inyong paghahanda. Opo, actually, halos araw-araw naman po tayo magkausap ng Vice Presidente. Pero ayon sa pagbibilin, wala naman pong kailangan ibilin pa dahil tulad ng parati naming sinasabi, ready naman po kami dito sa magiging impeachment. Hindi naman to naging sorpresa. I think we all know, even the recent weeks, talagang marami ng grupo na nagsasabi na maghahain sila ng impeachment na to. So we really anticipated this, and last year pa naman din handa na rin kami to go into trial. So I think wala nang kailangan pang ibilin sa defense team. Pero yung technicalidad po, Attorney, meron po ba kayong nakikitang pwedeng ma-question doon? Especially kasi ako personally nagulat ako, kalaw kasi yung 1-year bar ay February 6 pa matatapos. Nauna na sila. Tapos nauna sila sa filing, meron silang sariling explanation nila based on the Supreme Court ruling. Ano po yung pananaw natin dito? Kakalito Oo. Well, actually, yan nga din po, no? Yesterday, I think it was Attorney Colmenares na nagbigay ng kanyang pahayag kung bakit before Feb 6 ay nakapag-file na sila na ayon daw dun sa resolusyon ng Supreme Court. Sa atin naman, sa defense team, we are monitoring yung development sa House, how the House will act on it. Sa ngayon po talaga, we will reserve our comments, kung meron mang mga issues dito sa filing date. Siguro po, better to discuss this at the appropriate time. I hope you'll understand me na hindi po namin pwedeng i-disclose yung mga strategies namin. Pero ganun pa man, maliban sa mga technicalities niyan, I just wanted to assure us, especially yung supporters ng ating Vice Presidente, na handa naman po naming harapin ang bawat aligasyon, may technicality man o wala. We respect that, Attorney. Pero paano po natin ihahambing yun pong mga isinampang impeachment ngayon laban kay VP Sara doon po sa mga isinampa nung nakaraan when it comes po dun sa mga inilatag nilang grounds? Opo. Well, I wouldn't say it's a refiling, but it's very similar, Nung nabasa ko po yung dalawang impeachment complaints na na-file kahapon, very similar po yung grounds, pero merong ang mga nadagdag tulad nung affidavit nung nagngangalang Madriaga, na isinama dito sa mga complaints na to. Pero even that we anticipated, so we're ready to address those allegations point by point. Yes, Attorney, ayun na nga, napag-usapan niyo na nga po, na parang very similar yung mga reklamo, meron lang dadagdag na konti. Pero tama po ba na ang tingin po ng kampo po ninyo ni VP Sara ay may kakulangan po sa factual and legal basis itong mga reklamo? Can you expound on this po or give us an example po para mas maintindihan po namin kung anong ibig pong sabihin? Without disclosing po, syempre po yung aming legal strategy or our main defense. Siguro, the way we can describe it is, madali kasi pong magbigay ng paratang, madaling magbigay ng aligasyon laban kung sino man, pero ang importante po kasi dito ay ebidensya. And sa paniniwala namin, nagkukulang po pagdating sa konkretong ebidensya yung mga aligasyon, and that is something that we would like to prove during the course of the trial. Pero kung sakali pong matuloy po sa impeachment trial, ay pupunta naman po, dadalo naman po si VP Sara, no? Kung kinakailangan po, syempre po bilang mga abogado, we will be the ones to evaluate as the developments come, and kami naman po ang mag-a-advise sa ating Vice Presidente kung sa tingin namin na kailangan niyang dumalo. Pero alam din po natin, Attorney, na kapag ganito naman na impeachment cases, numbers game po ito Do you expect a different result this time around kumpara po nung naunang impeachment na inihain sa Kongreso? Well, to be honest po, we don't want to speculate on the numbers. Of course,
hindi yun naman ako magsisinungaling sa inyo. Definitely, yung numbers will come into play because as we all know, impeachment is both political and legal. So pagdating naman po sa numero, we really don't want to speculate at this point. Ang trabaho lang po ng legal team is to present the best defense we can for the Vice President and give the benefit of the doubt sa ating mga representatives at even kung umabot man to sa Senate to our senator judges to decide based on the evidence. Same legal team po ang hahawak ng kaso ni VP Sara, sir? Opo, wala naman pong pagbabago. It's the same team that has been formed since 2023. In fact, kung maalala natin, may mga pahayag na rin ng ating Vice Presidente na simula pa noong 2023, kahit wala pang naihahain na impeachment complaint, nung may umuugong pa lang at may mga ibang grupo that were floating the idea of an impeachment, nagbuo na silang team. So the team is intact and it will be the same team po for the upcoming impeachment complaints. Paniniwala nyo pa rin po ay itong mga impeachment complaints ay political persecution? Alam nyo, pagdating sa political persecution, kami po bilang sa legal team, we're really concerned more of presenting a strong defense for the Vice President. Pagdating sa political persecution, nagmamasid naman po ang taong bayan, iwan na lang po natin siguro sa taong bayan yan. Sir, hingan ko lang kasi sinabi nga po natin parang almost similar yung naging grounds po ng impeachment ngayon. And of course, yung isa po sa inirereklamo kay VP Sara, yung sinasabing betrayal of public trust. Ano po yung gusto ninyong ipaliwanag tungkol dito kung meron man? Ang betrayal of public trust po ay napakalawak. So it's a very, it's quite vague to be honest by the term itself. So marami kang pwedeng ipasok. Para siyang tinatawag nating catch-all provision, hindi ba? Kahit anong pwedeng mga aligasyon pwede nating ipasok sa betrayal of public trust. Ang importante po ay yung mga aligasyon are backed up by evidence. At syempre po ang trust natin dito ay may ipakita sa mga hukom at sa ating taong bayan, mga kababayan, na yung mga aligasyon is not really backed by any concrete evidence. At yan naman po ang thrust ng legal defense. Of course, yung binubusisi na naman o bubusisiin na naman nila dyan, sir, yun pa rin pong tungkol dun sa confidential funds na sinasabing hindi daw na-explain ng Office of the Vice President. Ano pong gusto nating sabihin? Ang parati naman po nating sinasabi noon pa ay may tamang panahon at tamang forum kung saan dapat ma-discuss ang mga bagay na ito. So kung dito man sa impeachment, definitely po, we will address all these issues regarding the confidential funds. Kamusta na po si VP Sara? Always in high spirits po naman ang ating Vice Presidente. I mean, she was always prepared for this. She was ready for trial last year and she's ready for trial this year. Wala naman pong pagbabago. And sa totoo lang, tuloy lang po yung trabaho niya bilang ating Vice Presidente. Binigyan ako ni Attorney Powa ng ng ideya ng isa pang mulit na tanong na lang tungkol doon sa kahandaan nila. Sige po. Kasi parang last year, yun nga, alam ko na puspusa kayo naghanda pero hindi natuloy. Tapos ngayon, eto na naman meron. Dahil gawaan na naman talaga kayo sanay dyan dahil kayo yung mga lawyers. Ano yung magkaiba ba yung pakiramdam? Pakiramdam niyo ba mas matutuloy yung ngayon o talagang last year parang naisip parang dito matutuloy? Ngayon ba merong pakiramdam na gano'n? Well, actually, Sir Jovi, sa totoo lang, pareho lang. Kasi last year, even if we filed the petition before the Supreme Court, alam niyo naman sa dating sa ganyan, sa bawat abogado, 50-50 na yan. Yeah. So hindi natin alam paano mag-decide sa Supreme Court, even if we really felt confident with our position. So we really prepared for trial. At the Vice President herself wanted us to go to trial, in fact, para masagot na lahat ng aligasyon. So this year, masasabi ko, alam nyo, you might say it's a safe answer, pero yun po yung totoong nararamdaman ko, na pareho lang we're doing the same preparations. In fact, hindi natigil yung preparations namin dahil we really anticipated kahit na nung nagkaroon ng favorable decision sa Supreme Court, talaga namang babalik at babalik yung mga impeachment complaints na yan. So, hindi naman po naputol yung coordination at regular meetings ng defense team. So, sa ngayon, sa totoo lang, masasabi ko sa inyo, pareho lang po talaga yung naramdaman natin. And we just wanted to assure ang ating mga kababayan, especially those who support the Vice President, na ready naman po tayo sagutin lahat ng mga paratang na yan. Baga mabuti ng handa, kahit kung ano man yung eventuality. Sir, speaking of Supreme Court, yun pong recent ruling ng Supreme Court, paano po ito makakaapekto, kung meron man, doon sa impeachment case ni VP Sara?
Well, for one po, I think yung Supreme Court decision, especially the resolution on the motion for reconsideration, gave concrete guidelines, no? Nagbigay linaw ito. For example, sa pagdating sa initiation ng impeachment proceedings. What do I mean by that? Yung session days, talagang na-explain dito na ang session day, pagdating lamang sa impeachment, ay equivalent to a calendar day wherein sessions were held in Congress. Dati po kasi, ang paniniwala sa session day is yung legislative day, no? Wherein from call to order to adjournment, pwedeng hindi isang araw lang yan. Pwedeng 3, 4 na araw. Pero dito, na-clarify, and this was our position, and this was our argument to begin with, na sinang-ayunan ng Supreme Court, na-clarify na ang isang session day, for purposes of impeachment lang po, napaka-importanting sabihin natin yan. For purposes of impeachment, one session day is equivalent to a calendar day wherein a session was held. Importante po kasi yan kasi ayon sa ating saligang batas, meron po kasing mga periods eh. For example, when you file a complaint, Congress has 10 days within which to include that impeachment complaint in the order of business. And then it has 3 session days to refer it to the Committee on Justice. Ngayon po, kung hindi po nasunod yung mga araw na yon o yung period na yon ayon sa ating saligang batas, doon po matitrigger yung 1-year bar. So I think that's one of the more significant guidelines laid down by the Supreme Court decision. Sir, sorry, last na lang on my end. Mukhang pag nagkataon, first time na mangyayari na magkakasabay yung impeachment ng 2 highest leaders of the land. Ano po Opo. yung naibahagi ni VP Sara tungkol dito? What are her thoughts about it? Wala naman po, hindi naman po namin na pag-uusapan yan. We're really focused on her defense. Now, with, alam naman natin yung nangyayari na may impeachment complaints against both of the highest leaders of our land. Pero pagdating naman po sa amin, we're really just focused on Vice President and, of course, providing the best defense that we can for her. So, as far as kung ano man nasabi niya sa akin, I really cannot comment on that kasi hindi naman po namin na pag-uusapan. Okay. We hope to speak to you again, Attorney Michael po, para sa mga iba pang mga paghahanda kung sakali man na umusad talaga ito. Thank you po for joining STL ulit. Salamat, Abo, at Attorney. maraming salamat din po for always giving us the opportunity to at least hear our side po. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi sa ating mga kababayan. Salamat po, Attorney.